Ang resistensya sa elemento ng kuryente ay umabot na sa 75%. Ang setro ng muling pagsilang ay mas maliwanag na rin kumpara noong una niya itong makuha. Naglalabas ito ng bahagyang kumikinang na liwanag, parang isang piraso ng jade. Ngunit sa piraso ng jade na ito, maraming mga depekto. Kung titingnang mabuti, makikita ang maraming mga bitak. Hula ni Lin Moyo, kapag nawala na ang mga bitak na ito, ang setro ng muling pagsilang ay maaaring tuluyang maayos. Sa panahong iyon, malalaman kung gaano kalakas ang setro ng muling pagsilang. Maihahambing kaya ito sa setro ng Monarco? Alin kaya ang mas magaling? Binuksan niya ang mga pakpak ng kidlat, inalis ang bal-araw ng buto, sinalubong ang hangin na tumatagos sa buto at ang ulan na tumutunaw ng laman, at sumuong sa mga ulap. Sa isang iglap, sunod-sunod na matatalim na kidlat ang bumagsak. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang dagdag 2 milyong karanasan. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang dagdag 2 milyong karanasan. Hindi tinatanggap ng bagyo ang dayuhang tulad ni Lin Moyo. Ang kidlat ng muling pagsilang ng lugar na level 6 na ay tumaas ng husto ang lakas. Ang pakiramdam ng pamamanhid ay napakalinaw. Malaking halaga ng kidlat ng muling pagsilang ang pumasok sa kanyang katawan. Ang agos ng init ay tumindi ng husto, umabot sa sukdulan, at muling damaloy papasok sa setro ng muling pagsilang. Kasabay nito, ang lehiyon ng mga patay ni Lin Moyo ay nakatanggap ng nakakapangilabot na pinsala. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Lin Moyo. Sa isang iglap, napakalaki ng pinsalang ito. Ang mga kalansay, hindi makahintay sa espasyo ng pagpapatawag, hindi makabawi sa oras. Si Lin Moyo ay may 75% resistensya sa pinsala ng kuryente, dagdag pa ang 5 beses na pagbawas sa pinsala, katumbas ng 20 beses na pagbawas sa pinsala. Kahit ganoon, nakaramdam pa rin siya ng kaunting hirap. Ang buong lehiyon ng mga patay ay sabay-sabay na pinalaya sa himpapawid. Ang mga kalansay ay nagsimulang bumagsak na parang ulan. Ang buong lehiyon ng mga patay ay lumitaw. Ang dalawang general na necromancer ay sabay na gumamit ng paggamot sa hukbo, ginagamot ang kanilang sarili at ang mga kalansay. Walang tigil na bumabagsak ang kidlat. Libu-libong sugat ang nailipat sa kanila. Ang bilis ng paggamot ng general na necromancer ay hindi kapani-paniwala, at ito ay paggamot pa sa buong hukbo. Ang pinsalang dulot ng kidlat ay hindi makasabay sa bilis ng paggamot ng general na necromancer. Patuloy na binaliwala ni Lin Moyo ang atake ng malaking halaga ng kidlat. Ang agos ng init ay dumadaloy papasok sa setro ng muling pagsilang. Ang setro ay palakas ng palakas ang liwanag. Ang katangiang resistensya sa elementong kuryente ay nagpakita rin ng senyales ng patuloy na pagtaas. Nang maubos na ang kidlat ng muling pagsilang sa bagyo, ang kanyang katangiang resistensya sa elementong kuryente ay umabot na sa 76%. Isang beses na ito ay mas mahalaga kaysa sa 10 beses dati. Ang mga bitak sa setro ng muling pagsilang ay nawala na ng mahigit kalahati. Ayon sa pattern na ito, kailangan lamang maghanap ng ilang pangbagyo, at ang setro ng muling pagsilang ay maaaring maayos na. Ang kanyang karanasan ay tumaas ng malaki, mula 30% ay umabot na sa 50%. May kaunting tuwa, naghanap silang dalawa ng bagyo sa gitna ng lugar ng pagtunaw ng buto na lampas sa level 6 na po na ito. Ang lehiyon ng mga patay ang nagbubukas ng daan, walang tigil na nagpapadala ng impormasyon tungkol sa paligid. Sa lugar ng pagtunaw ng buto na level 6 na po, halatang nabawasan ang bilang ng mga bagyo. 3 araw silang naghanap bago makakita ng 2 bagyo. Matapos maabsorb ang kidlat mula sa 2 bagyo, ang karanasan ni Lin Moyo ay tumaas na sa level 41, 88%. Ang katangiang resistensya sa elementong kuryente ay umabot na rin sa 79%. Ang setro ng muling pagsilang ay may natitira na lamang na isang maliit na bitak. Ang bitak na ito ay nagsisimula mula sa ibaba hanggang sa dulo, tumatakbo sa buong haba ng setro. Lihim na kinakalkula ni Lin Moyo sa kanyang isipan, kailangan lamang niyang maghanap ng isa pang bagyo, at maaari na siyang umangat sa level 42. Ang katangiang resistensya sa elementong kuryente ay tataas din sa 80%. Malaki ang posibilidad na ang setro ng muling pagsilang ay ganap ding maayos. Nang maisip ito, hindi niya mapigil ang magpakita ng kaunting tuwa sa kanyang mukha. Sa loob ng 3 araw, nakausad pa sila ng mahigit 2,000 kilometro. Nagsimula na silang makaharap ng mga halimaw na nabubulok na bangkay na lampas sa level 64. Mabuti na lang, hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakaharap ng halimaw na antas boss.
Nagduda pa nga si Lin Moyu kung mayroon bang halimaw na antas-boss sa mundo ng pagkabulok. Ang tanong na ito ay hindi rin alam ni Dong Fangjiao. Ang lahat ng alam niya tungkol sa mundong ito ay naikwento na niya kay Lin Moyu. Napansin nilang dalawa na habang papalalim sila sa lugar ng pagtunaw ng buto, mas kumaw-konti ang mga bagyong nakikita nila. Hindi namamalayan, muling nagbago ang kapaligiran. Ang hangin na tumatagos sa buto ay lalong lumakas, humahagupit ng sunod-sunod, dala ang nakakatakot na kakayahang tumunaw. Ngayon, bawat 10 minuto, kailangang dagdagan ni Lin Moyu ng isang patong ang bal-araw ng buto. Ang lakas ng atake ng hangin ay napakatindi. Habang papalalim sila, lalong lumalakas ang hangin na tumatagos sa buto. Habang papalalim sila, ang lakas ng atake ng hangin ay nagiging napakatindi. Patuloy pa ring lumalakas ang hangin na tumatagos sa buto. Kung walang proteksyon ng bal-araw ng buto, hindi makakaligtas si Dong Fangjiao dito ng mahigit 1 minuto. Kahit palitan pa ng kabalyo na level 60, hindi rin ito makakatagal ng ilang minuto. Kailangan ng isang manggagamot na walang tigil na gumagamot para makayanan sa ganitong kapaligiran. Hindi lamang malakas ang hangin, kundi pati ang bilang ng mga halimaw dito ay tumaas din ng malaki. Habang nagmamanman ang leiyo ng mga patay, bigla silang nakaharap ng isang grupo ng mga halimaw. Matapos umabot sa level 60, bawat pag-angat ng isang level, malaki ang itinaas ng attributes. Ang halimaw na level 64, ang lakas sa pakikipaglaban ay hindi bababa sa 3 hanggang 4 na beses na mas malakas kaysa sa halimaw na level 60. Ang elementong pagsabog ng mago ng kalansay ay kailangang umabot ng 30 hanggang 40 beses bago mapatay ang isa. Sa ika-5 araw ng pagpasok sa lugar ng pagtunaw ng buto, muling nakaharap sina Lin Moyu at Dong Fangjiao ng isa pang grupo ng mga halimaw. Ang bilang ng grupong ito ay mahigit 300, ang level ay nasa pagitan ng 64 at 65, mabuti na lang at mabilis na nalinis sila ng leiyo ng mga patay. Nananatili pa rin ang takot sa puso ni Dong Fangjiao. Mabuti na lang at nandito ka. Kung ibang profesional siguro, tatakbo na lang. Mahinang sumagot si Lin Moyu, ang mga mataas na antas na profesional, mula level 70 pataas, hindi mahirap para sa kanila na puksain ang grupong ito ng mga nabubulok na bangkay. Bukod dito, may kakayahan silang lumipad sa kalawakan ng matagal. Kung hindi nila kaya, maaari silang tumakas anumang oras. Ngunit hindi sumang-ayon si Dong Fangjiao. Paano kung, sa unahan, may mga nabubulok na bangkay na lampas sa level 70? Hindi mapigil ang maging seryoso ng mukha ni Lin Moyu. Ang sinabi ni Dong Fangjiao ay talagang posibleng mangyari. Kung makaharap sila ng halimaw na nabubulok na bangkay na level 70. Paano kung kaya rin nilang lumipad? Nang maisip ang lahat ng posibleng mangyari, naramdaman ni Lin Moyu na kailangan pa ring subukan para malaman. Hindi rin maaaring basta na lang ikumpara ang halimaw na level 70 sa profesional na level 70. Nakaraos na sila hanggang dito, paano sila hihinto? Tulad ng kasabihan, kapag dumating ang sundalo, haharanggan ng general, kapag dumating ang baha, haharanggan ng lupa. Sa malayo, biglang nagliwanag ang langit at lupa. 2 segundo ang lumipas, narinig nilang dalawa ang isang malakas na kulog. Nagpakita ng tuwa si Lin Moyu. Bagyo, agad silang tumakbo patungo sa lugar kung saan nanggaling ang kulog. 2 araw na silang hindi nakakahanap ng bagyo. Habang papalalim sa lugar ng pagtunaw ng buto, mas kumaw-konti ang mga bagyo. Muling lumitaw ang mga kumikinang nakidlat sa langit at lupa, sinundan ng umuugong na kulog. Mukhang malapit lang, pero malayo pala kapag tinakbo. Matagal silang tumakbo bago lumitaw sa kanilang paningin ang isang napakalaking bagyo. Ang bagyong ito ay mas malaki kaysa sa alinmang bagyong nakita nila dati. Ang malakas na hangin ay humahagupit, tumatama sa bal-araw ng buto, gumagawa ng kalampag na tunog. Sa gilid ng bagyo, ang lakas ng hangin na tumatagos sa buto ay lalong tumindi. Tinitigan ni Lin Moyu ang bagyo na malapit na. Kailangan lamang niyang maabsorb ang lahat ng kidlat ng muling pagsilang sa bagyong ito, tiyak na makakaangat siya ng level. Ang setro ng muling pagsilang ay maayos din ng buo. Itinuro ni Dong Fangjiao ang gitna ng bagyo. Tingnan mo, ano iyon? Sa lupain sa gitna ng bagyo, isang malaking halimaw ang nakatayo roon, mahigit 30 metro ang taas. Ang buong katawan ay naglalabas ng mabahong amoy, parang isang maliit na bundok. May kidlat na bumabagsak sa katawan nito. Ang liwanag ng kidlat ay kumalat sa buong katawan nito, pagkatapos ay inabsorb nito. Talagang ang may boss sa mundo ng pagkabulok. Ngunit, ang boss na ito ay tila medyo kakaiba.
Kung si Dongfang Jiao ito, malamang dalawang tama lang ay patay na. Sa panahong iyon, gusto ko mang iligtas, hindi ko na magagawa. Sabay-sabay na lumitaw ang Legion ng mga patay. Matapos umangat sa level 41, nadagdagan muli ang Legion ng mga patay. Ang espasyo ng pagpapatawag ay tumaas mula 600 patungong 630. Ang bilang ng mga sundalong hawak ng general na necromancer ay tumaas din. 21 grupo ng Legion ng mga patay, bawat grupo ay may 630 kalansay, mandirigma, mago, mamamana ay pantay na nahati. Sa kabuuan, mayroong 13,230. Daan-daang kalansay na mandirigmang berserker ang sumugod sa unahan, sa wakas ay napigilan ng offense iba ng boss, pinalibutan ito. Sunod-sunod na ginamit ang kakayahan, itinaas ang mga palakol, hamampas pababa. Pulang liwanag ang pumuno sa langit. Kasabay nito, sumabog ang katawan ng boss na parang usok at apoy. Libu-libong matutulis na palaso ang humiwa sa hangin, sa isang iglap ay tumusok sa boss, na para itong tinikang parkupino. Sa tatlong pag-atake, hindi mabilang na laman ang sumabog mula sa katawan ng boss. Ang boss na ito ay halatang pinagsama-samang nabubulok na bangkay ng tatlong lahi. Nang atakihin, nagsimulang magkawatak-watak ang katawan nito. Nagpakawala ng kakaibang ungol ang boss. Ito ang unang beses na narinig ni Lin Moyo ang ungol ng halimaw sa mundo ng pagkabulok. Ang mababa at paos na boses ay nagparamdam sa mga tao ng bigat at hirap. Sa gitna ng ungol, na-activate ang kakayahan ng boss. Kusang pinasabog nito ang isang malaking piraso ng bulok na laman. Ang bulok na laman ay may dalang malakas na puwersa, tumama sa mga kalansay na mandirigmang berserker. Sunod-sunod na napatalsik ang mga kalansay na mandirigmang berserker. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Lin Moyu. Ang mga piraso ng bulok na laman na ito ay may dalang napakalakas na laso ng nabubulok na bangkay. Bukod dito, ang laso na ito, na sadyang madaling makahawa, ay kumalat pa sa ibang mga kalansay. Ginamit ng general na necromancer ang kakayahan, ngunit hindi nito maalis ang laso ng nabubulok na bangkay. Sa gitna ng labanan, walang oras para mag-isip ng dahilan. Agad na nag-utos si Lin Moyo, ang mga kalansay na natama ng laso ng nabubulok na bangkay ang pumalibot sa boss. Ang mga natitirang kalansay na mandirigmang berserker ay umatras palayo. Hindi bababa sa 100 kalansay na mandirigmang berserker ang natama ng lason. Gamit sila, sapat na para palibutan ang boss. Tutal, sa labas ng palibot, mayroon pang mga mago ng kalansay at banal na mamamana ng kalansay na walang tigil na umaatake. Matapos ma-activate ang kakayahan, lumiit ng malaki ang katawan ng boss. Hami na rin ang lakas nito. Kumpara sa boss sa walang hanggang larangan, ang boss sa harap niya, maliban sa laso ng nabubulok na bangkay na nakakasakit ng ulo, ay walang kwenta sa ibang aspeto. Nagpatuloy ang elementong pagsabog. Walang tigil ang ugong ng pagsabog. Sumabog ang laman sa katawan ng boss, unti-unting lumiit ang katawan nito. Walang tigil ang atake ng mga kalansay na mandirigmang berserker at mga mamamana. Wala pang 1 minuto, sa ilalim ng makapal na alo ng pag-atake, ganap nang nawasak ang boss. Hindi talaga namatay ang boss, nawasak lamang. Hula niya, pagkaraan ng ilang panahon, mabubuhay itong muli. Hindi na nagulat si Lin Moyo. Pagpasok sa mundo ng pagkabulok, hindi pa siya talaga nakapatay ng isang halimaw. Marahil dapat sabihin na wala siyang kakayahang pumatay ng anumang halimaw sa mundo ng pagkabulok, kaya lamang niyang wasakin sila. Hindi alam ni Lin Moyo ang eksaktong dahilan. Ngayon, ang nagpapasakit sa kanyang ulo ay ang daan-daang kalansay na mandirigmang berserker na natama ng laso ng nabubulok na bangkay 472 na kalansay na mandirigmang berserker. Patuloy silang nasusugatan. Ang laso ng nabubulok na bangkay ng boss ay napakalakas, bawat segundo ay nagdudulot ng hindi maliit na pinsala. Kung walang talentong comprehensible at pagkakaugnay, lahat ng summon ay makakatanggap ng pinsala. Bukod dito, kailangan pang gamutin ng general na necromancer. Kung hindi, ang mga kalansay na mandirigmang berserker na ito ay hindi makakatagal ng 2 minuto. Bumalik si Dongfang Jiao, naramdaman din niyang may mali. Mahinahon siyang nagtanong, hindi maalis ang laso ng nabubulok na bangkay? Umiling si Lin Moyo. Masyadong mataas ang level ng laso ng nabubulok na bangkay ng boss, hindi maalis. Kung gayon, problema ito. Naging seryoso ang mukha ni Dongfang Jiao. Kung hindi maalis ang laso ng nabubulok na bangkay, mananatili ito magpakailanman hanggang sa mamatay ang target bago ito mawala. Bukod dito, mayroon pa itong katangian na nakakahawa, napakasakit sa ulo.
Alam din ito ni Lin Moyu, nasubukan na niya ito dati. Dahil sa laso ng nabubulok na bangkay, wala siyang paraan ngayon para ipabalik ang 472 na kalansay na mandirigmang berserker sa espasyo. Hindi rin niya maaaring hayaang madikit ang ibang mga kalansay sa kanila. Kahit siya mismo ay hindi maaaring lumapit. Ang mga kalansay na ito, bagaman ang talentong komprehensibo at pagkakaugnay ay nakatulong para hindi sila mamatay agad, nagdulot din ito ng pagbabahagi ng pinsala sa ibang miyembro ng Legion ng mga patay kasama nila. Sa wakas, napagtanto niya kung gaano kahirap kalabanin ang laso ng nabubulok na bangkay. Nagawa nitong gawing kahinaan ang kanyang kalamangan. Nag-aalalang nagtanong si Dongfang Jiao, ano ang gagawin natin ngayon? Huminga ng malalim si Lin Moyu. Mamaya na natin pag-usapan iyan. Pupunta muna ako sa bagyo. Lumayo ka muna sa kanila. Pagkasabi nito, binuksan ni Lin Moyu ang mga pakpak ng kidlat, naging isang sinag ng liwanag, at lumipad papasok. Sa mga ulap ng bagyo,